Mga buto ni Lolo. Kumusta? Kwento ko lang sa inyong first time kong makakita ng kalansay ng tao. At oo, mga kalansay yun ng aking lolo. Bandang hapon noon at walang pasok sa eskwelahan. May tumatawag sa cellphone ni nanay. Pagkatapos kausapin ang nasa kabilang linya ay nagsipagayak na sila na parang may pupuntahan. Saan po ang punta nyo at parang aalis kayo, nay? Tumawag ang katiwala ng sementeryo at ngayon daw ililipat ang lolo mo. Pwede ba akong sumama? Wag na, diyan ka na lang sa bahay at maglinis ka. Sige na po, please. Sige na nga, pero wag kang malikot kapag andun ka na ha. Opo, Nay. Siyempre, bata pa ako noon at na-curious ako kung ano nga ba talaga ang itsura ng kalansay. Kaya nagpumilit akong sumama para makita ko. Ayaw pa nila akong isama ng una pero dahil sa kakulitan ko ay napapayag ko din naman sila. Sumakay kami sa tricycle ng aking tito papunta sa sementeryo. Alam naman natin na naituturo naman sa school ang human anatomy, pero iba pa rin kasi pag personal mong nakikita at hindi puro sa libro at drawing lang. Bata pa lang kasi ko ay may trust issues na ako. Ayun na nga, pagdating namin sa sementeryo, medyo nalito ako kung saan uli nakapwesto si Lolo. Halos magkakamukha lang kasi lahat at tikit-tikit lang. Saan nga ulit na yung pwesto ni Lolo? Doon sa gawin na yun, basahin mo na lang ang nakasulat. Sa lapida at isa-isahin mo. Sige po, Nay. Lolo niya, lolo mo, lolo niyo, lolo namin, lolo natin, lolo nila, lolo ko. Ayun, lolo ko. Yung lapida ng aking lolo ay may butas ng maliit sa gilid. Parang pinasingaw na nga ng mga katiwala ng sementeryo yung libingan dahil malapit nang ilipat yung mga buto. Nung nakita na kami ng mga katiwala at nalaman na kami ang kamag-anak, ay nilakihan na nila yung butas. Hindi rin kami masyadong pinalapit dahil baka daw di namin kayanin yung amoy. Pero wala naman akong naamoy na masama. Siguro dahil malayo ako kaya wala akong naamoy o dahil pinasingawan na nila ng maaga yung puntod. Sinapinan ng manipis na yero ang ilalim ng sira-sirang kabaong ni Lolo bago ilabas para makuha ng buo. Dahan-dahang inilabas na nga nila ang mga buto ni Lolo. Yung bahagi ng kabaong na gawa sa kahoy ay parang napulbos at konti na lang ang buo pa. Kulay brown ang mga buto ni Lolo at hiwa-hiwalay na. Tapos, yung tela na nakasapin sa kalansay ay buo pa rin. Kaya hindi ko malat ang mga labi ni Lolo. Napansin ko na buo pa din yung medyas at itim na pantalon ni Lolo. Pero umimpis dahil mga buto na lang yung laman. May buhok pa rin nakapaligid sa bungo ni Lolo kaya nagmukha tuloy itong panot. Pero may buhok talaga si Lolo sa bunbunan bago ilibing. Natanggal lang siguro sa pagtagal ng panahon. Ihiniwalay ang mga malalaking kahoy na parte ng kabaong. Ibinalot ng katiwala ng sementeryo ang mga labi ni Lolo gamit ang telang nakasapin dito sa korteng pabilog. Nilipat ang mga labi ni Lolo sa mas maliit na bone chamber kasama ng iba pa naming na mayapang kamag-anak dun. Pagkalipat ay sinimento muli ang butas na pinaglagyan ni Lolo para takpan. Bakit po kailangan pang ilipat ang mga buto ni Lolo? Inililipat talaga ang mga buto pagkalipas ng 5 taon para ilagay sa mas maliit na espasyo, kasama ng iba pa nating yumaong kamag-anak na nauna na. Ano naman po mangyayari sa pinag-alisan ni Lolo? Pwede na uli yun paglagyan ng mga susunod na ililibing para magamit naman ng ibang pamilya. Ah, may bisyo si Lolo nung nabubuhay pa. Madalas manigarilyo at umiinom ng alak na mga dahilan kaya napadali ang buhay nito. Kaya kung may kilala kayo na may bisyo din, nako alam na. Sa experience na ito ay na-realize ko na maikli lang ang buhay. Kaya sana ay piliin nating maging masaya sa mga sandali na meron tayo. Pero syempre, wag din sosobra sa saya, baka naman wala naman dahilan, tawa ka pa din ng tawa. Saktuhan lang natin mga lods ha. Salamat sa panonood, hanggang sa muli. Subscribe!
Kamusta kayong lahat? Gusto ko lang sana magpasalamat dun sa dalawang taong nag-subscribe sa akin. Intro pa lang. At saka sa 72 views nung intro na yon. At saka gusto ko rin i-shoutout si Oddsnap1 sa kanyang comment na naghihintay daw siya ng aking first animation. Well, ito na yung first na yun, Oddsnap1. Gusto ko lang palang magpaliwanag. 1.5 years bago mag-upload. Ang dami kasi nangyari. Siyempre problema sa pamilya. Tsaka pinagtapos ko muna yung kapatid ko. Pero ngayon, gagawin ko na talagang tuloy-tuloy siya. Kaya sana supportahan niyo ako. Yun lang. Salamat.